Balikan natin ang The Beautiful Heart Foundation. Binabanggit kanina ni Dr. Anacleto Melendez na meron po silang 7 trust. Ano? Paano po ninyo na pagsasabay-sabay ito, Doctor, yung 7 trust ninyo doon sa Beautiful Heart Foundation? Talagang may mga nakatutok sa bawat sa bawat aspeto ng gusto ninyo pong isulong. Okay, ganito kasi para matandaan talaga ng bawat isang membro ng mga sumusuporta sa The Beautiful Heart Foundation, yung acronym na COURAGE, no? C is care for the sick, the elderly, and the dying. O, offer education and training. U, uplift people from poverty. Punta natin yung R, no? Restore the dignity of death and dying. Ito yung in-emphasize namin sa mga tao, lalo na yung mga matatanda na may mga terminal cancer, na instead na sayangin natin ang ating resources sa pagpapagamot sa ospital, no? Na napakamahal. So we just have to get ready, alagaan na lang sa bahay, paparamdam na lang na minamahal siya ng kanyang mga anak, apo. Until he dies, gano'n? Parang natural. Yun we don't advocate yung euthanasia. No? But like my own mother, no, inalagaan ko siya, bedridden siya, inalagaan ko siya ng 3 years sa kama. And during those times, no, we enjoyed each other. Unlike kung nasa ospital siya, may limit yung visitation hours. No? So, ito yung sinasabi ko na dignifying, or there is dignity in death and dying. No? Ngayon, pinutulak din namin yung sinasabi naming advance directives, no, na kung sakaling merong mangyari sa atin, habang tayo ay nakakapag-isip, pag gumawa na tayo ng parang living will, na mag-assign na tayo kung sinong pwedeng mag-decide, kung kaya i-ventilator ka ba, lalagyan ka ba ng tubo, in the event na nasa bingit ka ng kamatayan, no? That is napakagandang desisyon na dapat natin gawin habang buhay pa tayo. Kasi pagka na-disgrasya o na-stroke o na-heart attack tayo, walang ready na mag-take over to make decisions. So, yan yung area na sinasabi ko na paghandaan yung kamatayan at yung dignity ng kamatayan. Ang lalim nun, Dr. Melendez. Well, may tanong lang ako na, since you are a doctor, no, by profession, madali mo sigurong magagawa yon, but for like us, na walang alam sa medisina, sa paggagamot, parang agony yun na nakikita mo ang mahal mo sa buhay na nahihirapan, nagsasuffer. Oo. Well, mas mahihirapan kung hindi nagiging totoo yung doktor na binibigyan ng false hope yung pasyente, no? Na nasasaktan, na lalagay sa tubo, samantalang wala naman quality of life. Masyado nang matanda, o let's say brain death na, no? Palagay ko, kahit kung makakapagsalita lang yung comatose na patient, magsasabi, let me die naturally, no? Nang walang mga tubo, walang mga tusok ng karayom, no? Yun ang aming sinasabi. We are not against medical centers or intensive care units, no? Depende, no? And the doctor himself, kung talagang responsable siya at honest siya, sincere siya, siya mismo ang magbibigay ng sinyalis sa family na medyo terminal na, mas maibuting iuwi nyo na lang sa bahay, maalagaan ninyo, mabigyan nyo ng magandang kalinga, no? Ganon. Magiging totoo lang yung doktor. Otherwise, mabibiktima ang pasyente, kamag-anak ng pasyente, mamamatay din. Narinig ko marami ditong medical centers na ganyan, no? Lumalaki sila dahil pinapakinabangan nila yung kamatayan ng pasyente nila. Kasi partner, no, kung ang kaanak ay merong resources, may means, syempre mas nanaisin nila na ilagay yung pasyente sa ICU for that matter, Pero ito kakaiba yung binabanggit ni Dr. Melendez, yung restore the dignity of the dying, although si doctor is a doctor of medicine, but
ang approach niya somehow maganda din naman. Nagbibigay tayo ng pag-asa para doon sa mga kababayan din natin na siguro walang pampagamot, walang pampakonfine sa hospital, sa kanilang mga nagkakasakit na mahal sa buhay, 'di ba? Siguro kung sususugan lang natin na maayos yung binabanggit din ni Dr. Milyendes, maganda din 'yon, ano? Pero yung acceptance. Yun lang partner. Pero paano mo agad-agad makakapag-decide ng mga ganong desisyon. Correct. Ang sa akin diyan, kung may emphasize natin sa family, at sa pasyente mismo na ang buhay natin dito sa mundo ay panandalian lamang. At ang dapat nating paghandaan yung sa kabilang buhay. Wala dapat tayong ikatakot sa kamatayan Ngayon pagdating naman sa care ng isang may sakit sa bahay, kami sa Beautiful Heart Foundation nag-o-offer kami ng mga basic nursing care practices That's why nabuo ngayong The Charm na programa din namin magturo kung paano alagaan ng isang membro ng pamilya ang pasyente sa kanya-kanyang bahay. Yung sinasabi nating caregiver, balita tayo sa buong mundo ng Pilipinas, napakagaling ng mga caregivers o nurses. In fact, we're number 1. So, bakit hindi natin yun magawa sa sarili nating pamilya? Minsan nakakalungkot isipin, ang matanda nandito sa Pilipinas, ang anak na babae o na lalaki na sa abroad, nag-aalaga ng ibang mga may sakit. Samantalang, by common sense, bago natin alagaan o ipaalaga yung ating sariling ina at ama o kapatid, tayo mismo nakadugo. Bakit natin, of course, nandoon yung livelihood, nandoon yung makikitain kung maging caregiver ka o maging nurse ka o maging doktor ka sa ibang bansa. Pero, at the end of the day, responsibilidad mo bilang kaanak na alagaan mo yung sarili mong pamilya. Tama po ba? Yes. Yun lang po ba, doktor, ng mga pasyente na may cancer or terminal sickness ang inyong kinukupkop? I mean, yun ang sinasabi namin na ito yung may potensyal na pwede nang alagaan sa bahay sa tamang pangangalaga. Ako bilang doktor, binabalik ko yung tinatawag na house calls. Pwede akong tawagin sa bahay, sa opisina, Dahil yun ang traditional way, Ang partner ng isang doktor, pamilya. Katulad din ng isang sa edukasyon. Sino ba ang partner ng guro? Pamilya pa rin. Sa kalusugan, sino ba ang partner ng doktor sa kalusugan? Pamilya pa rin. So, kung matuturuan lang talaga yung kaanak, kung paano wag magkapulmonya yung pasyente, kung paano papalitan yung tawag dito, yung mga nilalagay sa likod para hindi magka-bed sore, yung mga basic na nursing care na matututunan naman kung may magtuturo. Okay. Nabanggit niya kasi, partner, yung restoring the dignity in the dying. Doon sa dignity, like for example, ang sakit ay sa utak, So, di ba, isang dagok sa pamilya, hindi naman dagok, pero burden sa isang pamilya na merong isang miyembro na nagkaroon ng sakit sa utak. Sa pag-iisip. Sa pag-iisip. Nabuang. Baliw. So, madaling sabi. Well, ang baliw talagang ginagamot yan. Hindi naman yan bedridden, Pero iba yung kwento ng isang comatose na cerebral hemorrhage siya o pumutok yung ugat dahil sa alta presyon o let's say cancer siya na wala na talaga, ginawa na lahat, Magkaiba yon. Ang isang mentally ill, say merong schizophrenia o merong bipolar disease or depression, merong gamot dyan. Alam namin mga doktor yan, nagagaling yan, basta't naka-maintain o binibigyan ng tamang gamot. So, kahit pa seryoso na. Ano yun? Kahit na seryoso na, nakakakita na ako na naguhubad na halos. Pero na-injectionan lang ng para sa utak, napapainom lang ng para sa utak, bumabalik. Katulad lang din yan ng ordinaryong sakit na maagapan lang ng tamang lunas, babalik na normal din. Okay.